Narito nga tayong muli mga master sa pagpapatuloy ng web novel, manhwa at anime series ng taong 2024 na ating sisimulang talakayin. At ito nga ang chapter 15 at 16 ng solo leveling. Kaya't atin na nga po kaagad simulan. Matatandaan nga po sa nagdaang chapter na nagawang pumasok nitong si Jinwoo sa isang special na dungeon gamit ang isang kakaibang susi na kaniyang nakuwang premyo mula sa pagsasanay sa araw-araw at kasalukuyang nalalagay sa isang delikadong sitwasyon habang pinapalibutan ng napakaraming bilang ng mga lobo. Kapwa sa mga oras na iyon ay kaniyang napuna na mayroon ng mga lamat ng pagkasira etong espadang naiwan ni Mr. Kim na kaniyang kasalukuyang ginagamit. Ayon sa kaniya na marahil kahit gaano pa katibay at kamahal ang isang sandata ay sadyang darating din ito sa punto na masisira ng tuluyan. Kaniya nga ring naalala noong minsan ay bumili siya ng isang patalim na nagkakahalaga di umano ng 50,000 won. Totoo nga raw na gamit ito ay mas napapadali ang kaniyang pakikipaglaban. Subalit madali lamang din itong masira noong boss na ang kaniyang nakalaban. Nagawa naman daw niyang makakolekta ng 3 ikras magic crystal. Ngunit lugi pa nga raw siya kung itutumbas ito sa halaga ng nasira niyang sandata. Kung kaya't hindi na siya muli pang nagtangkang bumili ng mga ganoon. At kahit nga raw mas nakakapagod, ay mas pinili na nga niyang labanan na lamang ang mga ito gamit ang kaniyang makamao na ipinakitang naging epektibo din naman habang kasabay na muling tumaas ang attribute ng kaniyang titulo mga master. Kaniya ditong muling binuksan ang kaniyang inventaryo at namangha sapagkat higit pangaraw sa kaniyang inaasahan ang kaniyang nakolekta at kasalukuyang may pinangahawakan na rin siyang isang heartstone. Nag-iisip nga siya kung dapat na nga daw ba siyang umalis sa naturang lugar. Ngunit wala nga daw kasiguraduhan kung magkakaroon pa siyang muli ng ganitong klase ng pagkakataon upang mas lumakas. Gayun din, ano daw kaya ang mangyayari sa naturang dungeon kung sakaling aalis siya? Tila nga daw nakikipaglaro siya sa palad ng di niya alam na nilalang. Maihalin tulad nga raw siya dito kay San Wukong na sumasayaw sa palad ni Buddha. Pinag-iisipan niyang mabuti ang kaniyang magiging hakbang hanggang sa napagpasyahan nga nitong ipagpatuloy pa ang paggalugad sa loob ng naturang dungeon. Muli ditong ipinakita ang patuloy niyang paglakas habang pinapaslang ang mga lobo na nasa kaniyang daraanan. Ayon pa nga kay Jinwoo na kaniyang napupuna na sa tuwing tumataas ang kaniyang level, ang kaniyang pakikipaglaban sa mga halimaw ay mas napapadali na lamang. Kasalukuyang kaniyang nadaramang araw ang pagbabago ng kaniyang angking lakas na tinataglay. Dagdag pa nga niyang dahil nga raw sa patuloy na pagsulpot ng mga halimaw sa lugar na iyon na lubos na naiiba sa mga normal na dungeon ay maituring nga raw na hindi sila mga buhay na nilalang. Sa isang laro nga daw ay maoobserbahan ang kanilang mga pattern sa paggalaw at pakikipaglaban. Iyon nga ang kaniyang kinakailangang matuklasan. Maya-maya ay sinugod nga siya ng isang halimaw na unggoy sa itaas na bahagi. Samantalang kapwa naman kasabay noon ay etong 2 dambuhalang pusa ay umatake din sa magkabilaang direksyon. Kaya't ang kaniyang isinagawang pagkilos ay lubang naaakma at walang anumang nasayang na lakas. Sapagkat tila ba sumasayaw na lamang itong si Jinwoo habang pinupuksa ang 3 halimaw. Ngunit kasabay ng pagbaba ng kaniyang espada ay ang pag-atake naman ng isa pang lobo. Pero dahil nga sa kaniyang patuloy na pag-level up ay mas naging mabilis na ang kaniyang reaksyon at kapwa mabilis din kaniyang nahiwa ang naturang halimaw. Napuna din itong si Jinwoo na nagbago na ang kulay ng pangalan ng halimaw na lobo na ipinapakita ng naturang sistema. Ayon sa kaniya, ang puting araw ay nangangahulugang mahina, ang kulay kahel naman ay malakas, at ang pula ay lubang napakalakas. Noong unang araw ay kulay kahel pa ang mga naturang lobo, subalit sa ngayon ay puti na ang mga ito. Marahil ay lumakas na nga raw siya ng bahagya, subalit diin niya na kahit nga raw kasalukuyang lumakas na siya ay hindi pa rin ito nakakasiguro kung magagawa niyang talunin ang halimaw na naroroon. Nakasalukuyang kaniya nangang nadarama ang panganib na nagmumula sa susunod na palapag na kaniyang tatahakin. Ayon sa kaniya ay mukha nga raw dahil iyon sa pagtaas ng stat ng kaniyang pandama. Ngunit nakasisiguro nga daw siya na ang susunod na halimaw na naroroon ay naiiba sa lahat ng mga nauna niyang nakalaban mga master. Kaniya ding napuna na hindi na nga tumataas pa ang level niya kahit na nakikipaglaban pa siya. Gayon din ang kanyang espadang ginagamit ay malapit na ring tuluyang bumigay. Kung kaya't dapat nga raw na maging mas maingat pa siya sa pakikipaglaban. Kasabay noon ay nagsimula na rin siya sa kaniyang paglalakad. Ngunit makalipas pa ang ilang minuto, marahil ay kaniyang nasabi sa kaniyang sarili
na mukha nga raw mas lumayo at humaba pa ang hagdan patungo sa ibabang bahagi ng naturang estasyon. Kaniyang napuna nga na mukhang isang malawak na latian ang pinakailalim nito noong kaniyang marating ang pinakaibabang bahagi. Ngunit walang ano-ano ay bigla na lamang may isang mabilis at napakalakas na pag-atake ang kaagad na patungo sa kaniyang direksyon. Nagawa naman niyang depensahan ito. Ngunit buhat, sa tindi ng impact mula sa halimaw na gumawa noon, ay napatalsik pa rin siya sa pader na kung saan ay kasabay nga niyang napuna na ang kanyang espadang ginagamit mula kay Mr. Kim ay tuluyan ng bumigay sa pagkakataong ito. Dito ay kaniyang nasambit sa kaniyang sarili na buong akala nga raw niya ay lumakas na siya. Subalit nananatiling kulay kahil pa rin etong dambuhalang serpiente na nasa kaniyang harapan sa kasalukuyan at tinatawag sa pangalang Swamp Ruler Dual Poison Fangs Rasaka na ngayon nga ay nagpapakita ng pagiging marahas at intimidasyon dito sa ating bida na patuloy na kumakapit sa sandatang kaniyang tuluyan ng nasira. Sa mga sandaling iyon ay tila ba isa lamang daga etong si Jinwoo na handang sakmalin ng dambuhalang serpiente na nasa kaniyang harapan. Payag nga nitong naturang binata na hindi gagana o tatagos ang talim ng kaniyang espada sa ganoong kakapal na kaliskis, mayroon itong halimaw. Gayon din, ang mga pisikal nga daw niyang pag-ataking isasagawa ay malamang na hindi rin ito gagana. Lubhas siyang problemado habang walang anumang sinayang na sandali, etong naturang serpiente na nasa kaniyang harapan. Naagaran niyang sumugod na patungo sa kaniyang direksyon. Naging alisto din naman etong si Jinwoo habang saad niyang kinakailangan daw niya ng isang pag-ataking mabilis at may kasamang diin o lakas sa pagsasagawa nito. Kinakailangan nga daw niyang mapahina ang depensa mayroon ang naturang serpiente. Subalit papaano nga niya iyon maisasagawa kung labis naman ang kapal ng naturang kaliskis mayroon ito. Nagpatuloy nga etong si Jinwoo sa pag-iwas. Subalit napakabilis nitong serpiente, gayon din napakalakas ng kaniyang mga pag-atake. Tawikan nitong si Jinwoo na posibleng araw na ikamatay niya ang isang direktang pagtama ng atake kung sakali man. Ngunit dahil na rin sa flexibility mayroon na itong serpiente, ay kaniyang madali lamang na napupuntirya ang blind spot mayroon itong naturang binata. Nasambit nga nito sa kaniyang sarili na buong akala niya ay lumakas na siya. Subalit lubha nga daw na nagkukulang pa siya sa ngayon. Natanong nga niyang gaano pa daw ba katinding mga pagsubok ang kaniyang kinakailangang maisagawa upang taglayin ang klase ng lakas na kaniyang lubos na kinakailangan upang kaniyang matakasan na ng tuluyan ang kaniyang mapait na nakaraan kung saan siya ang sinasabing pinakamahina sa lahat ng mga hunter. Kaniyang kasabay din dito na alala ang naging usapan nila nitong si Mr. Song hinggil sa naturang bagay tungkol sa kaniyang abilidad. Patuloy pa rin sa kasalukuyan na nakikipaglaban siya sa halimaw na serpiente at malakas na inilahat na dahil nga daw sa kaniyang pagiging isang napakahina kung kaya tumatak na sa kaniyang pagkatao ang naturang bansag. Ang kahinaan nga raw ay isang bagay na hindi kailanman na ipagmamalaki ng kahit na sino. Dagdag pa nga niyang alam niya higit sa sino man kung gaano lamang siya kahina. Habang kapwa na alalang muli ang mga kaganapan sa nagdaang kanilang misyon na naisagawa. Ang takot na dulot nito sa kanila at buhat nga raw sa kaniyang pagiging mahina kung kaya't napakadali lamang siyang idispatcha at traidorin. Kaya kinakailangan niyang mas lumakas pa na iyon nga raw ang pinakapangunahing rason kung bakit siya naroroon mga master. Ngunit wala ngang silbi ang determinasyon na ipinapahayag kung hindi naman kayang sabayan ito ng pagkilos na ating makikitang muli lamang siyang pinatalsik sa pader nitong dambuhalang serpiente. Dito nga ay muli siyang bumangon at mas lalo lamang nagpakita ng determinasyon na mas lalo pang lumakas. Ito namang naturang halimaw ay patuloy lamang sa kaniyang pagsasagawa ng pag-atake. Habang ganoon din sa pagdepensa etong si Jinwoo na naghahanap naman ng kahinaan nitong halimaw. Pahayag nga nitong naturang binata na kung ikukumpara itong dambuhalang serpiente sa rebultong naroroon sa nakaraang dungeon, ay lubang mababakas ang kaibahan ng takot na kaya nilang ipadama. At sa kasalukuyan nga raw, ay wala siyang madamang ganoong pakiramdam patungo dito sa kaniyang kinakalaban. Sa kaniyang huling isinagawang pag-atake gamit ang kaniyang nasirang espada, ay makikitang tumalab na nga ito ng bahagya. Kung kaya't mas naging agaran sa pagkilos etong naturang serpiente. Makaraan nito ay talagang wala na ngang iba pang maisip na paraan etong si Jinwoo at iniasa na lamang ang tagumpay sa patatagan ng kaniyang pisikal na lakas. Buhat sa pamamagitan ng pagyakap ng madiin sa bahaging leeg ng dambuhalang serpiente na bahagya niyang nabigyan kanina ng pinsala. Payag nga niyang ilalagak na nga niya ang lahat ng natitirang puntos sa lakas na mayroon siya kung lubhang kinakailangan. Habang makikita nagwawala itong halimaw at kapwa inihahambalos ang kaniyang katawan
habang patuloy na mahigpit na niyayakap nitong si Jinwoo. Sana all. Pahigpit nga ng pahigpit ang kaniyang pagkapit na nagawang pasukahin na ng dugo etong dambuhalang serpiente habang malakas niyang isinigaw na katapusan mo na. Muli namang inilipat ang eksena sa ospital kung saan naka-admit etong naturang binata. Makikita natin nagtataka etong kapwa doktor at nurse kung bakit hindi pa siya bumabalik ngayong lumipas na ang maghapon. Ayon pa nga sa nurse na naroroon ay mabilis itong gumaling at malapit na rin ma-discharge sa ospital. Ngunit naging taliwas naman ang pahayag ng kaniyang kausap na doktor. Dagdag pa nga nitong ang mga hunter na nabibilang araw sa mga high class ay mayayaman o yumayaman. Subalit taliwas ito sa mga nabibilang sa lower class at kadalasang nalalagay pa sa mga mapanganib na misyon. Hindi nga daw niya lubos maisip at alam kung anong klase ng trabaho ang isinasagawa ng mga ito sa loob ng dungeon. Subalit sa tuwing ang isang hunter di umano ay isinusugod sa ospital ay palaging ang mga ito ay nasa kalulos-lulos na estado. Hindi nga daw normal na klase ang mga sugat na kanilang natatamo at palagi silang binabalot ng dugo. Lubos nga daw na naiiba ang mga ito sa klase ng mga pasyenteng mula sa isang aksidente. Lubha daw kamangha-mangha na nagagawa pa ng mga itong makaligtas sa lahat ng mga iyon. Muling nawika ng babaeng nurse na masasabi talagang isang milagro na nagagawa pang makalabas ng buhay mula sa ganong klase ng trabaho sa dungeon. Ngunit muli lamang siyang kinundina nitong kausap niyang doktor. Sapagkat kahit nga raw ang mga sinasabing pinakamahinang hunter ay lubha pa rin mas malakas kumpara sa mga normal na tao. Mga literal nga daw na halimaw ang mga ito. Samantalang muling makikita ang screen na kung saan ay pinapahayag ang muling pag-level up nitong si Jinwoo na kasalukuyang makikita din nating tumatawa sa mga oras na iyon. Aniya ay marahil nga daw lumakas na nga siya habang nakasandal sa bangkay nitong dambuhalang serpiente at kasabay na ipinakita din ang mga gantimpala na kaniyang nakuha mula sa pagpaslang nito mga master. At matapos ang mga naturang pangyayari ay kasabay na doon ko rin po pansamantalang pinuputol at tinatapos ang chapter 15 at 16 sa manhwa series ng Solo Leveling. Maraming salamat nga po mga master sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli!